what was your real participation sa backdoor channeling daw sa People's Republic of China nung kasagsagan ng standoff. Ikaw daw ang dahilan kung bakit we lost Bajo de Masinloc. Ang tingin ng mga DDS dyan, pang-kritisismo. Ang directive sa akin ni Presidente, mapaalis yung mga barko ng China sa loob ng Scarborough. Tapos, ma-de-escalate yung situation. Wala naman yung mandato na ibibigay ko yung titulo ng Scarborough. Walang ganun. Kung totoong binenta ko yung Scarborough, dapat sinabi nila dun sa arbitral tribunal na, hindi, binenta na yan eh. Trillanes, sa amin na yan. No spin, no lies, just the truth. Magandang araw sa lahat na nakikinig at nakatutok sa Just the Truth. Mula sa iba't ibang panig ng daigdig, maraming salamat sa pagsama sa amin sa bawat usaping may kabuluhan. Patuloy nating tinatalakay ang mga paksang kapaki-pakinabang sa bawat isa dito sa ating podcast. At gaya ng dati, kasama ninyo ang inyong lingkod, J. Tristan Tariela, para sa panibagong mga kwento, kaalaman at katotohanan. Sa bawat episode, hatid natin ang mga katotohanan, konteksto at mahalagang kaalaman tungkol sa West Philippine Sea. Mula sa mga isyong hinaharap ng ating bansa hanggang sa mga isinasagawang pagsisikap ng ating pamahalaan upang mapangalagaan ang ating soberanya at pambansang interes. Kasabay nito, ating binubuksan ang ating plataporma para sa mga kwento ng ating mga panauhin. Ang kanilang mga personal na karanasan, hamon at tagumpay na nagbigay hubog sa kanilang paninindigan. Bago natin ituloy ang ating talakayan, alamin muna natin kung bakit mahalaga ang West Philippine Sea para sa bawat mamamayang Pilipino. Ang West Philippine Sea ay higit pa sa isang teritoryo. Ito ay bahagi ng ating pagkakakilanlan, kabuhayan at kinabukasan. Sa mabilis na pagdaloy ng impormasyon, responsibilidad natin ang maging mapanuri at manindigan sa katotohanan. Dahil sa tamang kaalaman, nagsisimula ang matalinong pag-unawa at sa pagkakaisa na isusulong ang pagtatanggol sa ating pambansang interes. Sa bawat hamon sa soberanya at seguridad ng bansa, mahalaga ang mga pananaw mula sa mga taong may karanasan sa pagtataguyod ng mga paninindigang batay sa batas. Ngayon, ang ating panauhin ay isang taong may malawak na karanasan sa larangan ng seguridad at pamamahala. Isang dating opisyal ng hukbong pandagat ng Pilipinas na nagsilbi rin bilang mambabatas sa Senado ng ating bansa upang talakayin ang kanyang mga pananaw at kaalaman hinggil sa mahalagang usapin na may kaugnayan sa pambansang seguridad, soberanya at West Philippine Sea. Let us all welcome former Senator Antonio Sani Puentes Trillanes IV. Sir Sani, maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa podcast ko ngayong araw na to. Maraming salamat din sa imbitasyon, Admiral J. Una sa lahat, Sir Sani, complying kasi ako sa mga mista mo, sir. Na bago daw ako, sir, mag-start na tanungin ka, kailangan ko daw, sir, mag-shout out sa mga pinaka-snapping members ng PMA Class of 1995. Yes. Of course, the Deputy Commandant for Administration, si Vice Admiral Troy Cornelio, at ang ating ang misamo pa, sir, na Commander ng Marine Environmental Protection Command, newly promoted Vice Admiral Romel Sopangan, si Miles, and of course Coast Guard Aviation Force Commander si John Esplana, si Rear Admiral John Esplana, and si Admiral Arnaldo Lim. Arnaldo Lim. Yes, sir. Si Sir Lim Jo. Si Yun, sir, yung, Allen. oo nga pala, sir, boss ko. Ang Commander ng Maritime Security and Law Enforcement Command. Yeah. Si Vice Admiral Allen Dalangin. Yeah. Ako, sir, yung Deputy Commander ni Sir Allen, sir. So, dahil binati ko na rin naman, sir, ang mga members ng pinaka-snappy PMA class, PMA class of 1995, sir. Can you share with us, sir, what prompted you to join the Philippine Military Academy? Who influenced you, sir? Okay. Yung father ko kasi graduate din ng PMA, no? Batch, PMA Class 59 siya. So, we grew up in that military family environment. Pero, early on, nung college, siguro nag-enjoy ako masyado sa mga gimmick sa college. Kaya hindi ko naisipan pumasok agad. So, pero nasa subconscious yun, feeling ko. And eventually, yung medyo patapos na ako ng college sa LaSalle, 4 years,
parang naghahanap pa ako ng adventure or something. So doon ko sinubukan kaya late na ako pumasok. Oo, I'm one of the oldest sa class. Ayan. Pero ang pinili mo, sir, na branch of service is Philippine Navy. Ano, Yes. sir, ang naging dahilan, sir? Why did you choose to join the Navy, not the Army, or even not the Air Force? Yung father ko, dati rin siyang army, no? Rangers, Special Forces, ganyan. Then, nag-communications officer siya. Lumipat siya sa Navy. Kinuha siya sa Navy. Pero hindi yun na naging factor eh. Ang naging factor is sometime nung year, nagkaroon ako ng dislocated shoulder sa wrestling. Kaya medyo limitado na yung yung kumaga physically may mga limitations na. Alam mo naman yung mga rope courses Yes, sa sa army. Yun, heavy on the shoulders and arms. Kaya I was forced to join the Navy. But looking back, I think it was a very good decision kasi sa Navy kasi sa Army is more on heavy on leadership of men. Sa Air Force heavy on equipment, 'di ba? Yung eroplano. Pero yung Navy, a little of both. So may equipment ka and so kumaga you manage the ship and same time you lead yung mga personnel. And then, of course, sir, when you were in the Navy, ang isa sa mga naging dahilan, sir, why you created, of course, yung mas kilala nating Magdalo, sir, no? Is some of those things that you mentioned nung nagkaroon ng mutiny, sir, is the corruption that you Yeah. notice. And can you give us a background, sir? How were you able to organize such number of senior officers to join you in this kind of para sa akin, sir, napaka-tapang na gawain, no, as part of the uniform service during that time? Nung mid-90s kasi, pagka-graduate namin, mababa pa yung sweldo ng AFP, tapos talagang wala kang makikita mga mga barko, mga eroplano. Kaya yun yung estado. Tapos sobra yung corruption. In fact, I wrote a thesis about the different forms of corruption sa Navy. Meron yung mga barko, ini-escortan mismo yung mga smuggler, yung mga illegal loggers, lahat. Then, meron yung binibenta yung fuel. Tapos, ito na yung mga pabaon sa mga generals na nagre-retire. Then, pagka nag-o-audit, kunyari, kasi binibenta yung mga balat barel, sa mga supply depot. Pag mag-o-audit na, biglang may sasabog eh. I remember nun sa Zamboanga nun, sa Malagutay supply depot, sumabog yun, talagang lakas. Kasi yun pala nagkakaroon ng audit. Ngayon, because of the explosion, na-cover na nila. Yung pala, binibenta na yung balat barel sa mga kalaban ng estado. So marami yun. Maraming mga iba't ibang mga kadahilanan. Nung year 2000, nagkaroon ng all-out war with the MILF. Ngayon, ang problema natin noon, sa sobrang ghost delivery ang nagiging practice ng mga bala at baril. Nung nagkaroon ng actual na gera, walang bala sa bodega, sa supply. Kasi dinideclare nila na deliver, pero ghost delivery. Nagkaroon ng pangangailangan talaga. Nung panahon na yon, 1 month into the war, naubos na yung bala ng armed forces. Yung MILF, putok pa rin ang putok. So the Navy had to go to Thailand to import yung mga bala ng Army tsaka ng mga bomba ng Air Force.
So, ganong kalala na yung umabot yung corruption. Kaya, yun ang nangyari. Then, alam mo naman, pagka nagkakaroon ng pagsasama-sama minsan, whether it's alumni homecoming or promotion, doon na nagko-compare notes. Kami magmimista sa ibang yung Army, iba rin ang na-experience sila ng corruption. Yung Air Force, iba rin. So parang grabe yung situation. So nag-organisa kami na tipong sige, when our time comes, babaguhin natin yung sistema. So ganun yon. Until nagkaroon kami may isang underclass na inutusan magagis ng granada sa moske, no? And before that, nagpuputukan yung mga airport, Davao Airport, yung Davao Wharf, Cotabato Airport, tapos daming sumasabog. Then nakakita kami ng Oplan na ang nagkakandak AFP ng Special Ops. Kumbaga state-sponsored na terrorism. Doon na kami na alarma. Then finally, yun nga yung isang underclass, inutusan talaga siya maghagis ng granada sa moske para mag-trigger siya ng parang jihad or something. Para ngayon, to justify yung scenario na ginagawa. So doon na, nagsabi yung grupo na hindi natin to pwedeng hayaan. Kailangan natin to ipresenta sa taong bayan. Yan yun. During that time, sir, nagkaroon nga ng Ohud Mutiny ng 2003. And then, after that, of course, na-suppress naman kayo ng mas malaking pwersa ng ating pamahalaan during that time. You also peacefully surrendered. Looking back, sir, that was already 23 years ago. Yeah. Since you led a very young, passionate, patriotic military men and women during that time to counter corruption. Meron ka ba, sir, regret? Looking back, there was no other choice to make. Kasi ganito yung sitwasyon mo hahayaan mo na lang. 'Di ba? We were not trained to kill civilians. Ito yun yung inu-order So, ang idea dito nung Ocod incident is i-expose ito lahat sa taong bayan, then let them decide. Ganun yon. Kasi mahirap matulog kung knowing na yung mga patayan na against civilians kagagawan nyo. So, hindi tayo trained for that. So, yun lang nga, trained din naman tayo sa academy na pag may ginawa kang infraction of the law, take and take ka. Yes, sir. So, nung na-presenta na namin sa taong bayan, then bahala na sila, then we faced squarely yung repercussions, which is yung pagkakulong. So, nakulong kami ng 7.5 years. No? In my case, 7.5 years. May mga ibang mas maaga nakalabas. Yes, sir. In 2007, sir, you decided to run for Senate. Yeah. And surprisingly, sir, Yeah. isa kang independent candidate during that time. You were doing your campaign habang nakakulong kayo. At nanalo kayo, naging elected member of the Senate kayo ng 2007. Yeah. But unfortunately, hindi kayo pinayagan ng administrasyong ni Gloria Macapagal-Arroyo na makapag-assume ng inyong pagiging miyembro ng Senado ng panahon na yon. It took you another 3 years na nung dumating na si President Noynoy Aquino, you were pardoned or given an amnesty. You were given an amnesty, sir. Yeah. Kaya nakalabas kayo at naging miyembro kayo ng Senado nung unang 3 taon ni Pangulong Noynoy Aquino as part of your first term as senator. No? Can you explain with us, sir, what convinced then President Noynoy Aquino to give you amnesty? Nung kasi, when I was elected in 2007,
kabatch kami noon that was the first time Pinoy ran also as senator. So sabay kami noong 2007. Then at some point naging independent block kaming dalawa. Kaming dalawa ni then Senator Noynoy Aquino. Kaya merong pinagsamahan kahit nakakulong ako, bumibisita siya Bumibisita. So may ganong samahan. Then eventually nung nakapwesto na siya, kahit iba yung sinuportahan namin, nagbigay siya ng amnesty. Kaya ibang pananaw namin noon. Para kaming knighted. Alam mo yon, yung knight. Na tipong so we vowed to defend and protect Pinoy Yes. at that time. Yeah. And ang isa sa, of course, na maaalala sa inyo, sir, no? Ng inyong mga kritiko pagdating sa panahon ni Pangulong Noynoy Aquino was the Scarborough Show incident. Yeah. Baho de Masinloc. At some point, nagkasagutan na rin kayo ni then Senate President Juan Ponce Enrile, asking you to explain to the public what was your real participation sa backdoor channeling daw sa People's Republic of China nung kasagsagan ng standoff. Can you explain to us, sir, what is all this na sinasabi nilang ikaw daw ang dahilan kung bakit we lost Baho de Masinloc? Yan kasi yung spin na. Spin na yan later on. Pero alam mo, nagtataka nga ako, ang tingin nung mga DDS dyan pang ano sa akin, kritisismo. Pero I actually look at that moment as my biggest accomplishment in my public service. Yan na ma-avert mo yung an armed skirmish with a regional power, tapos without even surrendering even an inch of our territory. At saka incidental lang involvement ko dyan. It so happened that I was in Malacanang nung naghahanap sila ng back channel negotiator. So, it was initially offered kay Secretary Butch Abad. Siya dapat. Budget Secretary din. Budget Secretary din. Kaso nga, magba-budget cycle na raw. Sabi niya, hindi niya matututukan. Di tinuro niya, sabi niya, ito si Sani na lang. O sabi ni Pinoy, okay ka ba, Sani? Ganon. Sabi ko, yes, Mr. President. Magseserbisyo ka ng binigyan ka ng task ng presidente. Ngayon, ang pinapalabas kasi nila na parang it was my initiative. No? Hindi, pag back channel negotiator ka, ikaw lang yung nagko-convey ng message from your principal, the president. Tapos doon na kayo na-negotiate well within the parameters of the president's directive. Hindi yan yung parang ako lang, nag-iisip ako ng hindi. So, ang nangyari noon, it was very tense. Doon sa Scarborough, halos 100 na Chinese Coast Guard ships tsaka mga fishing vessels na nandoon sa loob at sa labas. Ang katapat lang noon, 3 Coast Guard vessels natin. Isa pa yung Bantay Kalikasan. Yes. So, talagang lopsided. Ngayon, nagkakaroon na ng tutukan ng baril very tense na doon. So, ang directive sa akin ni Presidente, mapaalis yung mga barko ng China sa loob ng Scarborough. Tapos, ma-de-escalate yung situation. Ganun lang ang mandato ko. Wala naman yung mandato na ibibigay ko yung titulo ng Scarborough. Walang ganun. So, at the end of 3 months na negotiations, minsan dito yung meeting, minsan dun sa China, ganun yan. 14 times yun. At the end of that, umalis Even now, walang barko ng China sa loob. Sa loob ng Scarborough, wala. Ang natira nun, from ilan yun? 17 Coast Guard vessels nakapalibot doon. 3 na lang yun naiwan. So,
yun yung mission ko eh. Paalisin yung mga barko sa loob, tapos ma-reduce yung barko sa labas, ma-de-escalate yung situation. So nagawa ko na. Ngayon sabi ko dun sa counterparts ko dun sa mga negosyador sa Beijing. Sabi ko pag hindi nyo tinanggal yan tatlo na yan, magpa-file ng case sa arbitral tribunal si Presidente Aquino pag di nyo tinanggal yan. Kasi sabi nila, pagka naman tinanggal namin dito, ano kayo, baka magtayo kayo ng structure. Sabi ko, hindi naman ganun kadali magtayo ng structure. You have satellites, may monitor nyo. Kaso yun daw ang decision ng leadership nila. Maiwan yun. Kaya, nag-file si President Aquino ng kaso. Ngayon, napakasimple yan. Kung totoong binenta ko yung Scarborough, dapat sinabi nila dun sa arbitral tribunal na, hindi, binenta na yan eh. Trillanes, sa amin na yan. Diba? Simple lang eh. Ganun lang yun. Tapos, wala nga sila eh. Ba't sila umalis? Kung sa kanila yun, ba't sila umalis? Diba? Ngayon, si Senator Enrile, nung time na yun, meron kaming hidwaan sa ibang topic. Nung dinidiscuss namin, nagkaroon kami ng executive session sa Malacanang about the Scarborough Shoal. Katabi ko siya eh. He knew everything. At alam niya na sanctioned ako. Tinanong niya mismo si Pinoy eh. May authority ba to si Senator Trillanes? Sabi niya, yes, siya yung dinesignate ko. Natameme na siya, tumahimik na siya. Tapos nung nagka-hidwaan kami, in-expose niya. Bawal yun. Di ba? When you're talking about national security tsaka foreign policy, hindi mo nilalabas yung mga ganon. Kaya hindi ako makasagot sa kanya nun dahil bawal. Hindi mo pwedeng... Tapos ang dinidiscuss namin dun sa interpellation namin sa Senado was yung paghahati ng Scarborough, nung paghahati ng Camarines Sur. Yun yung privilege speech ko eh. Tapos ang nilalabas niya is yung executive meeting namin sa Malacanang. Pinapasabi niya sa akin, hindi pwede sabihin yun. So, ako lang, sinalo ko lang yun. Because alam kong kahit tatamaan ako publicly, kasi nga, iniintriga ako ni Enrile. Pero, I don't have any choice. I cannot divulge national security and foreign policy matters. And he's supposed to be aware of that. Pero, later on national TV, I think back in 2020, sinabi niya mismo, 2021, sinabi niya na ako daw, ang role ko doon sa time na yun, is paalisin yung mga Chinese. Di yun. There you go. Lumabas yung totoo. From him mismo. From Enrile. Naka-video yan. Kaya, yan yung sinasagot namin palagi pagka nilalabas nila yung issue na yan. Pero itong issue na to, sir, still haunts you, no? Paulit-ulit lang na ginagamit ng mga DDS trolls to attack you, na ikaw ang nagbenta ng Scarborough Shoal, ikaw ang dahilan why we lost Baho de Masinloc. And ano naman, I think nag-subside na. Lalo na nung mismong si China mismo ang nagsabi na meron silang gentleman's agreement ni Digong. Yes, sir. 'Di ba? Walang sinasabi yung China na hindi, binigyan niya ni Trillanes sa amin eh. Walang ganon. Pero meron silang sinasabi kay Digong. In short, sir, walang sinabi ang China na meron kayong gentleman agreement ni Senator Trillanes din. Yes. Pero meron silang gentleman agreement ni former President Duterte. Yes. Speaking of former President Duterte, ang isang bagay, sir, na natatandaan ng lahat ng tao sa iyo, especially yung may isip na 10 years ago, was when you challenged then Mayor Rodrigo Duterte to go to BPI Julia Vargas. Yes. At mayroon kang mga BPI accounts na sinasabi mo with certain amount, challenging him to waive para ipakita sa mga Pilipino. And ang tingin sa inyo ng mga tao noon, talagang anti-Duterte ka lang. Galit ka sa pagbabago. Failed applicant ka daw, sir, ng Vice President ni Mayor Duterte. Can you explain with us, sir, ano yung sinasabi rin ng mga Duterte na
Sa totoo lang, kaya galit si Senator Sara Trillanes at tatay ko dahil nag-apply siyang vice president ng tatay ko. Una-una, napakababaw nun. Ano? Imagine mo, you will risk your life. Babangga ka sa isang presidente like Duterte dahil hindi ka tinanggap. No? Pero that's not true. Nag-usap kami ni Duterte April of 2015 na hindi pa siya tumatakbo ng presidente. Pero fino-float na. So gusto lang nung grupo, yung Magdalo, kung sino malaman, makilala ko sino yung susuportahan namin na presidente. So yun. Kaya sinet yung meeting na yun. At hindi ako yung pumunta ng Davao, siya yung pumunta ng Manila to meet with me. Tapos ang entrada niya sa amin, sa akin, sabi niya, Senator, liwanagin ko, hindi ako tatakbong presidente Dapat nga ikaw ang tumakbo kasi magaling ka, mga ganun. Nambobola no? So nagkwekwentuhan lang kami. Hindi ito parang yung sinasabi na nireject ako tapos nagsalita siya. Sabi ko, paano ko i-reject? Siya mismo, December pa siya tumakbo. He was denying until the very last minute. Sa radyo lahat, hindi ako tatakbo. So, why would I be rejected? So, ganun lang yon. Pero nung very critical yung usapan namin na yun, kasi marami ako natutunan sa kanya na mga krimen na mga ginawa niya, tsaka yung pagkatao niya. Talagang he's arrogantly sharing it with you, sir. Yes. Tapos, lahat yung all throughout the conversation, yung kabastusan, krimen, lahat ng kung napakita niya sa akin yung sick mind niya Hindi to pwede. Sabi ko, may topak ito. Sabi ko doon sa grupo, hindi natin to pwede supportan. Buti na lang, sabi niya, hindi siya tatakbo. Kaya, we went ahead in the supported Senator Grace po. Ganun yon. Pero palagi nilang ini-spin. Kasi ito si Digong, yun ang sinabi sa akin. Si Trillanes, ni-reject ko yan. Oo. Nagnakaw ng kubyertos yan sa Oakwood. Binenta niyan yung Scarborough. Ang dami niyan. Sila naman, pinangahawakan nila yung lahat ng sinasabi. Kaya ganon. Pero through the years, nag-subside na yung mga ganon. Pero ako, sir, ang isa sa pinakahinangaan ko sa iyo, mula 2016, all throughout, presidente na si Digong, and you still really hold your ground, no? Yeah. Ang lahat ng korupsyon na you are aware of because of some intelligence reports that reach you, hindi ka nag-hesitate na ilabas pa rin to. Yeah. That's why in 2018, binalikan ka pa rin ng Duterte administration. Hinabol nila, sir, ang amnesty mo, vinoid nila, and then naglabas ng warrant of arrest. Has it ever crossed your mind, sir, na siguro maganda, kampihan ko na lang si President Duterte para tantanan na lang ako nitong mga to? Yun na nga Yun na nga yung counter do sa argument na kaya mo kinakalaban kasi nireject ka. Di hamak na ang laking ginhawa kung kakampi mo si Digong. Bukod sa kikita ka ng bilyones, no? Kasi ganun yung mga kaalyado niya. Hindi ka na iaharas. And bukod doon sa pag-cancel ng amnesty, ilang beses ako pinapatumba niyan Buti na lang may mga bugo-bugo din, may mga PMAR din sa PNP na tinitimbre. Sabi niya, pinapatumba ka ni Hindi sila kumakagat. Tapos, meron din sinubukan akong kasuhan ng murder. May affidavit, gumawa ng affidavit na preso, na pumatay siya. Ang sinasabi, ako daw nag-utos. Ganon, ang daming beses noon. Siguro siniswerte pa tayo. May pa tayo. Kaya hindi natutuloy yung mga ganong plano. Ilang beses na. Tapos yung isang beses si Las Cañas, sinutusan siyang itumba ako, patayin ako. Pero siya naman yung naging witness, nag-transformation Kaya, di ba, wala naman sa akin yun. Siguro medyo
may mission pa tayo sa Diyos, kaya gano'n. Mm. Matanong ko lang, Sir Sunny, no? I mean, before Duterte got elected, we had a presidency under President Noynoy Aquino na yung standard ng statesmanship, yung standard ng level of professionalism, public servant leader, talagang na-embody sa kay President Noynoy Aquino. Bakit tayo dumating sa kasaysayan natin na nakapag-elect tayo ng isang President Duterte that never hesitates to admit he killed somebody, nang haras ng kasambahay, minumura ang Santo Papa, minumura ang ibang national leader, even wanted to abrogate the Visiting Forces Agreement with the United States, and at some point wanted to get closer with China. Why did we arrive in that point of our history na nagkaroon tayo ng ganitong desisyon na magkaroon ng isang presidenteng katulad ni President Duterte? Alam mo, pag looking back, it's a confluence of several factors eh. Meron kasing isang pinakamabigat na fake news na pinanghawakan ng hindi lang yung mga maraming Pilipinong pinanghawakan. Ano yung fake news na yon? Na ginawa ni Duterte yung Davao na safest city in the world. Alam mo ba yan? Yun ang fake news na hindi lang in the Philippines safest city in the world. Number one. So, survey yun. Noong time na yun, di pa uso fake news. So, ni-report nila sa media, ganon. Yung pala, survey, trinol nila, na binuhusan nila ng trolls yung survey na yun, tumaas yung ranking. Pero based on record, Davao City ang may pinakamataas na murder tsaka rape sa buong Pilipinas. In fact, it is the most dangerous city in the Philippines. Pero baliktad, na gano'n nila because of fake news, naging safest city in the world. Ngayon, maraming Pilipinong hindi nakapunta naman ng Davao. Kaya, parang, sige na, kahit nagmura na kay Pope, sige lang, basta't gawin niyang safest city, yung safest country, yung gawin niyang Singapore, yung Pilipinas. Ganon yung justification. Kaya kahit na na yung red flags na nakita nun, alam mo, meron pa nga ako nakita, yung campaign niya, yung may pinaupo siyang babae, random, inupo niya. Tapos, he was basically, parang minomolest siya na sa stage. Sabi ko, okay lang sa inyo to. Palakpakan yung mga Pilipino. Parang nagkaroon ng mass hypnosis because of that, na tipong, kahit ganyan siya, pero kaya niyang gawing Singapore yung Pilipinas. Which was a lie. Na 30 years ka nga nandun sa Davao, hindi mo nga nagawang safest city yung Davao. Precisely because may Davao Death Squad siya. No? Then, alam mo sa Davao, yung makikita nila mga development, private, development yon. Parang itong BGC. Karamihan ng mga Pilipino, yung ganda ng BGC. They may credit Di Cayetanos yan sa Taguig. Hindi. Yung portion ng BGC, Ayala ang nag-develop niyan, pati Federal Land, ganun, hati-hati yun, Mega World. Hindi yun, yung Makati. Sabi nila, yung Makati. Yung Binay. Kay Binay. Yung Ayala na Makati, Ayala yun, private development yun. Ang Makati kay ni Binay, yung mga Sembo, yung Guadalupe, yung sa baba. Ganun ang problema, ganun nangyari. So, yung Davao, wala nga yan silang City College. Pero yung Mindanao State University nasa Davao City. So, wala siyang ginagastos doon. Yung hospital, meron silang medical center doon na DOH funded. So, ang pumupondo ng hospital tsaka eskwelahan, national government. Kaya walang ginagastos si Digong doon, wala siya minamanage. Yung airport, ang nagpatayo nun, si late Speaker Nograles. Yung mga ibang mga developments doon, yun nga, may Ayala development doon. Yun. Siya wala naman siyang ginawa. Hindi nga nagpumapasok sa opisina yon. But still, yun nga, marami hindi alam nung mga kababayan natin. Nadadala sila nung fake news, parang ang galing-galing. Pero di ba nakita mo naman nung naging presidente, napaka-lousy yung pagdamit na lang. Di ba, coming from PMA, hindi ka lalabas ng kwartong, hindi naka-plancha. Ito,
parang galing sa higaan eh. Nakasuot ng barong, nahiga, tapos lumabas eh. Umattend ng APEC ba yun? Yung gusot-gusot yung barong. Yun na yan, that's the least of the worries. But yung grabe yung ginawa niya yung sa EJ case, talagang hindi siya pwede mapatawa doon. Kasi pag hinalal ka na presidente ng Pilipinas, ikaw yung tatay ng buong Pilipino. Kung may criminal dyan, tulong mo. Kung may addict dyan, i-rehab mo. Diba? Pero kailangan pangalagaan mo. Ito hindi, wala siyang pakialam dun sa mga mahihirap. Pinapatay niya. Yun po yun. Itanong ko lang, Sir Sunny, no? Ang in-explain mo kanina is because of the fake news and misinformation that changed the mindset ng mga Pilipino, no? But on the other hand, makita din natin, Sir Sunny, sa balita kung siya na yung presidente. Hindi ka makakapanood ng TV Patrol na walang dumadaan sa screen mo na may pinatay sa ganito, may natukhang sa ganitong lugar. So, in short, may awareness din ng mga Pilipino at some point na mayroong patayan talagang nangyayari. Yeah. And yet, ngayon, makikita mo pa rin yung mga supporter ni dating Pangulong Duterte na ang pagpatay ng mga addict daw noong panahon niya is justifiable. So, para siyang torn between a victim of disinformation and at the same time, in-expose naman talaga sa'yo na may patayan eh. But you are still choosing to believe dun sa narrative na what Duterte is doing in killing all this innocent victim is justifiable. Bakit ganun, sir? Kasi yun nga yung niya. Makita mo si Digong, magaling siya mag-manipulate ng minds ng mga kababayan natin. 'Di ba? Simple kunyari, siya, nung nagkakatais na siya ng US, i-justify niya kung bakit tayo pupunta ng China. Simple lang naman yan, kompromiso siya. Binigyan siya ng pera ng China nung kampanya niya Kaya siya compromised. Tapos, itong war on drugs, kailangan niya i-justify kasi para makontrol niya yung iba't ibang sectors ng lipunan. Kasi doon sa Davao, yan yung Davao template. Nung sinimulan niya yung patayan doon, natakot yung media, civil society, church. Tapos to the point na, sige, parang nabubuhay kayo ng ganito because hindi ko kayo pinapapatay. Parang ganon. So yung fear, nasa subconscious na. Kaya sila ngayon parang mga North Koreans, no? Na ganon yung ka-oppressive yung regime, pero sila, ang tingin nila, Diyos, Kim Jong-un, no? So yan na yung cult following na ang dali mo nang mamanipulate ng yung mind mo. So ganito siya. Tinignan namin yung ginawa niya sa Davao. Meron siyang phenomenon na Davao Death Squad. Pumatay ng pumatay, natakot lahat. O dingin wala nang kumontra. Eventually pag may nagki-criticize sa kanya, broadcaster, tumba. Dingin, wala na. Takot na lahat. Politiko, tumba. Ngayon, ito na ngayon. Nung nagkaroon siya ng problema sa politika noong 2001, no? Kasi 3 terms na siya, yung vice mayor ang pinaupo niya. Ini-expect niya kasi na after 1 term, ibabalik sa kanya. Biglang nilabanan siya nitong vice mayor niya na naging mayor. Di ngayon, ang nangyari, kinabahan siya, muntik na siyang matalo, no? Pumasok ngayon tong grupo nila Michael Yang, yung mga drug lord. Binigyan siya ng pondo. Nakasurvive siya noon. And because of that, from that point on, meron na siyang pinoproteksyonan na kartel. So, yan na yan. Drug cartel yung hinawakan ni Digong, pinapatay yung mga kompetensya, tapos ito, nagpa-flourish yung bigay lang ng bigay ng pera sa kanila itong grupo na to. Yun na nga yun yung bank accounts. Oo. So, pag nakita mo yung bank accounts, yung pasok ng pera, ito, galing dun sa Sami Uy. Na partner nung, tatlo yan Michael Yang, Sami Uy, Charlie Tan. Yung Sami Uy ang nagde-deposito nung pera doon sa pamilya Duterte. Pamilya, kasi bawat miyembro ng pamilya binibigyan.
So galing sa illegal na droga yung ano niyan. Pero nakita mo, sa national, baliktad. Parang galit siya sa droga. Kasi para mag-cover, para hindi siya pagdudahan. Balikan ko uli mamaya, sir, yung mga bank accounts. Pero para sa akin, sir, mahalagang part ng usapan natin to. You have said in different interviews na as early as 2017, Yeah. isa ka, sir, talaga sa tumutok sa EJK sa to hold President Duterte accountable, at ngayon nasa dahig na siya. Yeah. So isa to sa naging effort mo over the years. For the past 9 years, ikaw talaga ang nag-build ng case na to hanggang sa makasuhan na si President Duterte, madali siya sa dahig, and even those other accountables na hinahabol pa ng dahig ngayon. Masasabi ba natin, sir, na yung pinanghahawakan mo mula nung you became an Oakwood mutineer noong 2003, na you're concerned for the lives of the Filipino people, na we are not supposed to be victims of state-sponsored terrorism, state-sponsored EJK, is primarily the root cause kung bakit until now, that's what you're fighting for? Ganun na nga yun kasi ganun yung training sa atin sa PMA eh. 'Di ba? The AFP is the protector of the people and the state. Kumaga, we just took it to heart. Hindi naman mabigat na ano yun eh, na devotion yun, advocacy. Kumaga, talagang ganun. Alam natin na hindi pwede yan. And in Duterte's case, ginagawa niya yun to cover for the true agenda, which is to monopolize yung illegal drug trade. Tapos, para matakot yung bawat segment ng lipunan. Very effective yun kasi sa Davao, nung nagpatay-patay sila ng mga petty criminals, natakot yung buong Davao, wala nang kumontra sa kanya. Tapos dito, ganun din ang ginawa. Kaya nung time na yun, takot na takot sila. So, ito na nga, yung sa ICC, that's the only resort we have. So, kaya natin final. Balikan naman natin uli ngayon, sir, yung bank accounts. Etong mga bank accounts na to, sir, na pinanghahawakan mo 10 years ago, at na-confirm ng AMLAC nung mga nakaraang buwan, parang na-vindicate ka dito, sir. Dahil ang sabi ng mga trolls, for so many years, etong si Seto Trillanes, wala nang binanggit, kundi ang bank account na yan, na ang hirap namang ma-prove. And then, all of a sudden, sir, na-prove ito ng AMLAC na truly existing, may pera, napasukan ng pera. So, what do you feel now, sir, na after 10 years, no, ng mga BPI accounts na to, na hanggang ngayon, nasa iyo pa rin yung mga printed copies na to? Anong pakiramdam mo, sir, na na-vindicate ka? Siyempre, I appreciated that. But, since day one, alam namin na totoo yun. It was just a matter of time na lalabas yun, katotohanan. So, eventually nga na-confirm. Pero hindi pa kami pwedeng magbunyi, kasi we're still in the middle of the fight eh. Kailangan to talaga matuluyan sila. Kasi ito yung aspeto na pinagkakatago-tago nila sa kanilang mga supporters, 'di ba? Sinasabi nila simple lang yung mga Duterte, kumakain sa karinderya, natutulog sa kulambo, ganon. Pero dito bilyones yung pera eh. Hindi lang yon, galing pa sa illegal na droga. Yun yung pinakang niya calling card niya na siya galit siya sa droga. Kaya yun yung mabigat na katotohanan na hindi malunok din ng mga supporters niya na naniwala sila eh. Parang guguho yung mundo nila pagka totoo yung sinabi ko eh. Kaya they need to believe na hindi ito totoo. Pero yung mga moderate supporters niya, marami nang namulat. Talagang things have changed. Yung mga kapit na lang talaga is yung mga diehard. Kasi yun na nga, pagka ang alternative, pag totoo yung mga sinabi ko, all this time, parang guguho yung mundo nila. Alam mo yun? Ayaw nila yun eh. Parang, sige na, they'll just pretend hindi totoo lahat yan. Ito na lang si Tatay Digong. Some of the bank accounts na inilabas mo, sir, also named Vice President Sara Duterte doon sa mga BPI accounts na yun, sir. Actually, joint account sila. Yun yung pagkakamali ni Digong. Kung hindi sila joint account,
hindi magagamit yun ngayon sa impeachment. Pero joint account sila. So makikita mo yung pasok ng pera, 40 plus million, 50 plus million every 6 months eh. So ganun yung nangyari, dividendo ito. Dividendo. Tapos early on, makikita mo, bawat anak, may ano. Joint account, sir. Hindi, binibigyan ng pera. Yun nga, galing dun sa Sami Uy. Then eventually, ano na lang, bank transfers na lang. Dati managers check eh. Kaya nga may paper trail ito. Itong ginawa nila. So lahat, pati si Kitty tumatanggap ng pera mula sa illegal na droga, mula dito sa drug lord na ito. So, with what is happening right now, sir, alam naman natin lahat, mayroong ongoing impeachment si Vice President Sara Duterte. And of course, ang mga bank accounts niya will eventually be waived, of course, through the impeachment court. No? Yeah. Do you think, sir, na kapag inilabas ang total amount of money na mayroon ang pamilya Duterte and even the Vice President, it will change the impression ng kanyang mga supporter as to who they really are as family? For sure, no? Pero sinasabi ko nga, yung mga cult level followers niya, ay hindi mo na mapapaniwala yon. Kulto na eh, hindi na yon. Pero yung mga moderate na Duterte followers, liliwanag sa kanila. In fact, nung kinonfirm nung AMLAC dun sa Committee on Justice hearing, marami nang namulat na totoo pala all this time. Di ganon. Tapos, ito ngayon, sinabi ng, yung na-find out namin hanggang 2016, 2.4 billion ang pera nila Sara dun sa account. Ang nakuha ng AMLAC, 6.7 billion yung lahat ng inflows and outflows yung transaction. Ngayon, kahit sabihin pa nilang, hindi, in and out naman yon. Hindi, tayo makakaabot ba tayo ng ganon? Di ba? Yung ordinaryong Pilipino, kahit na buong buhay nila, Itanong ko lang, sir, abot yung 6.7 billion na yan, ilang years of transaction yan? Ang finding sila from 2016 hanggang 2025 yung transactions na yun. Doon mo makikita na talagang marami yung labas-pasok nito. Tapos ang source nito, itong drug lord, yun ang nagpapasok, yun yung dividendo nila eh. Coming from Chinese bank, sir? No. Itong Sami Uy, Filipino-Chinese ito. Si Michael Yang yung Chinese national. Ito yung front nila. Dito kunyari may mga negosyo sa Davao, pero front nung mga drug lord. So siya yon. So BPI din ang gamit. Local banks din. So pero proceeds from illegal drugs yun. Dahil sa crusade mo, sir, not just against Duterte, but against corruption and of course, preservation of life, you were a direct victim of misinformation and fake news. And as a matter of fact, sir, I would argue, ito ang dahilan, sir, kung bakit when you decided to have a Senate comeback in 2022, it became very difficult for you. No? Ngayon ba, sir, do you still believe na ang mga kababayan nating Pilipino, mataas pa rin kasing taas ng level ng comprehension nila sa pag-alam kung ano ang tama at maling impormasyon, or ngayon, mas ma-aware na ang ating mga kababayan? Ito, ganito kasi ang nakikita ko ngang phenomenon yung sa social media. Yung pambubudol, yung fake news. Pagka ikaw nabudol ka, kaninong fault ba yon? Is it your fault? Or yung mambubudol ang may kasalanan nun? 'Di ba? Marami yan sa mga online shopping eh. Bibili sila doon, maloloko ka eh. At hindi lang ito yung mga walang ganong natapos sa pag-aaral, kung hindi pati yung mga professionals. Would you believe, karamihan ng mga botante ng professionals supporter ni Duterte.
ganun yan. Sila ang nagpalakas kay Duterte. Pero nga, ang point nito, kaninong kasalanan yun? Kasalanan yun, primarily, nung kandidato. Kasi kung masamang tao ka, at wala ka naman maayos na hangarin dito sa ating bayan, ba't ka patatakbo? Di ba? Pero tatakbo sila because they can at magaling sila manloko ng Pilipino. Kaya nilang manalo ng boto. So pagka nanalo ngayon sila, magnanakaw o papatay or both. So, ganun ang sad reality. Ngayon, ano ang pwedeng magawa natin dito is kailangan pilit pa rin natin ilabas yung katotohanan dito para makita sila ng taong bayan. Huwag lang tayo sumuko kasi eventually namumulat naman yung mga kababayan natin eh. Kaya yun yung pwede natin gawin. Kaya makita mo si Duterte noon, ayaw niya ng mainstream media. Kasi mainstream media may journalism ethics yan eh. Talagang grabe yung research niyan. Kaya niyan, di ba, dinurog niya yung ABS-CBN yan, TV Patrol, Inquirer, Rappler, tapos dito siya sa social media. SMNI siya. So ngayon, yan yung kinakaharap natin ngayon. But I feel that we're winning. Hindi pa tapos yung laban, pero we are winning and hopefully sa 2028 magbunga lahat ng efforts natin. Matalo natin yung mga masasamaang hangarin din sa ating bayan. May tanong ko, Sir Sunny. Napansin ko lang, no? I don't really have proof sa tanong ko na to. Napansin ko lang, kapag ang mga politiko ay sumusuporta kay President Duterte at kay VP Sara, parang mga pro-China. What's the connection? Bakit merong direct relationship na kapag DDS ka, supporter ka rin ng China at you're not supportive pagdating sa issue ng West Philippine Sea? I think kinultivate ni Digong yan eh. Remember nung first election niya 2019, pinasok niya na yan itong mga sindikato niya na, yung mga senador niya na yan. Tapos ito si Alan, remember dating Foreign Affairs Secretary yan. Yan yung mga nagdadala ng mga negosyo ng China dito. Tapos sila yung naghahanap ng mga counterparts. So, yan yung nakita nila yung market eh. Hindi ka pwedeng kita mo tong si Francis Tolentino na dating maka Duterte pero naging against China. 'Di ba talo siya? Oo. Kasi bibitawan na siya nung merkado nila Digong kasi may pondo eh coming from China eh para sa mga gawain nila. Alam ko, sir, mahaba ang ugnayan nyo ni Senator Alan Peter Cayetano. At si Senator Alan Peter, masyadong naging makulay ang kanyang pagiging Senate President, no? Nitong nakaraang buwan. Where does he really stand? Is he, para sa akin, no, to be fair with Senator Alan, kapag tiningnan mo ang kanyang political career nung mga bata-bata siya, even during the time of President Gloria Macapagal Arroyo, isa siya sa pinakamaingay against corruption, calling out GMA during those days. Kaya minsan, I'm really wondering, no, is the politician really changing over time? Mula bata siya hanggang maging parte na siya ng mas malaking sistema? Or what made him he is right now? I think he was like that from the get-go. No? Pag titignan mo, nung early days nung Arroyo regime, ano yan? Paano yung sip-sip niyan kila Mike Arroyo, kila GMA, Tito Mike nga ang tawag niya dyan, ganyan. So, binibigyan siya ng pondo pang kampanya, o napasok nila si Pia Cayetano doon sa slate. Kumbaga, ganun siya. But, when it was convenient, politically, to drop or to stab the Arroyos in the back, sinuwag niya yon, sinaksak niya sa likod, o di lumipat siya. Ganon din yon. Yung mga patron niyan, sinusuwag niya eh.
more or less, mapipredict mo si Alan. Alan is for Alan. Di ba? Yun. Lahat yan, mga yan, convenient, ano lang yan, excuses. Kunyari, andun siya. Pero ang sa kanya, is all about power. Nag-iiba yung anyo niyan pag nasa poder na. Pagka... Nagiging prayerful na yata, sir. Hindi, prayer. Ano yan? Yung pagiging prayerful niya, ginagamit niya yan to disarm people. Pero iba to, ibang klaseng tao ito. Kamakailan lang, sir, na aresto si Senator Marcoleta sa kasong plunder. No? Yeah. And even before he was arrested, there was a rally na inilunsad ang isang sekta ng relihiyon. No? Do you support this kind of civic action, sir? Well, it's part of the democratic space. Pero at some point, may red line eh. Kapag ka nagpapa-appoint na sila ng mga Kasekta. Oo, ng whether position sa PNP, AFP or mga prosecutor, ganon. Iba na 'yon. Yun na yung red line na hindi dapat tinatawid. Okay lang kayo na as a religious organizam, you have your own advocacy, pero pag tumawid kayo dun sa linya na yon, yung maglalabi na kayo ng positions in government, bawal yon. So yun yung nakikita natin na dangers dito. Do you also support, sir, yung black voting ng isang sekta ng relihiyon? Supposed to be bawal yon, di ba? Kasi kaya nga hindi nila ino-open yun eh. It's privately done. Yun lang kasi talagang dapat yung botante mismo, kahit member ka pa nung sekta na yon, isipin mo na karapatan mo ito eh, di ba? Ito dapat ang iboboto mo, hindi yung oobligahin ka na iboto mo yan. Pero through the years, alam mo, bumababa na yung Turnout ng black voting nila, sir. Oo. From dati, mga 85-90% ang bumoboto. Ngayon, mga 65-60% na lang. Na yung iba, they vote kung sino yung gusto nilang iboto. Kumbaga, nahihiwalay nila yun kasi wala naman talaga sa Biblia yun eh. Di ba? Yun. Alam mo, sir, tingin ko ang isa sa mga gustong itanong sa iyo ng ating mga listeners sa podcast na to is what's your plan? No? Everybody really still looking at you as a person na magiging tagapagtanggol ng ating mga kababayan at may maayos na brand ng politika. Is 2028 a political plan that you see as a comeback in the Senate or any higher office? Hindi na, no? I decided na iba yung strength ko iba yung forte ko. Mahirap maging kandidato kasi. Mahirap, especially dito resource driven. Kaya I made a conscious decision na instead of being a candidate myself, susuporta na lang ako dun sa mga karapat-dapat maging kandidato. Kasi mas effective 'yon. Kasi pag kandidato ka, ikaw yung tututukan mo yung sarili mo. Hindi dito kasi kung kahit manalo kang senador, kung manalo naman si Sara sa 2028, di wala rin, di ba? Talagang kailangan pagtulong-tulungan na lang to make sure hindi na makabalik yung mga Duterte. That's going to be a big start, huge step sa demokrasya natin. Then we start rebuilding from there. Tapos makatatlo, apat lang tayo na sunod-sunod na mga maayos na presidente, gaganda na yung buhay ng mga bawat Pilipino. Thank you, sir. Sir, meron dito sa part ng podcast ko Yeah. na magbabasa ako ng mga mean tweets and then I'll ask for your reaction Sige. para makapag-komento ka, sir. Okay ka ba dun, sir? Are Yeah, you yeah. Oh. game with that kind of Game tayo dyan. discussion, sir? So, eto, sir. Ito yung part ng podcast ko na ang tawag ko, sir, Real Talk. Ito, sir, ang sabi ng isang Reddit user, ang ending rightist pa rin si Trillanes.
isa siyang coup plotter. What's your response to this, sir? Ganun talaga eh. Hindi ko naman maikaila yun. Pero yung pag-label nun na righties, kailangan tignan din naman nila kung ano ba yung pinaglaban namin. Ganun lang. Ito naman, sir, galing sa X. Pag itong siguro si Trillanes nilagnat, ... for sure, kasalanan din ng mga Duterte. Parang it appears, sir, na lahat daw ng bagay sa Pilipinas, you always blame it with the Duterte. Ano naman yan? That's an exaggeration. Yun na lang yung defense nila eh. Ang problema kasi, whenever I bring up an issue na ito ay directly linked dahil sa mga ginawa ni Duterte the past 6 years, ayaw nilang tanggapin eh. Kaya na lang, gano'n na lang yung mga ad hominem remarks. Yes, sir. Ito naman, sir, galing Instagram. Ito yung tungkol sa pahayag mo daw, sir, about DILG Secretary John Vic Rimulya matapos ilabas ang ICC warrant against Senator Bato de la Rosa. When personal interest is a guilt, only sundalong kanin yan. Hindi. Alam mo, hindi ko nga maintindihan yung ano na yan, ano? Yung label na yan na sundalong kanin. Kanina ba nag-start to, sir? Awan ko, kay Gordon daw eh, no? Pero yung nagsasabi naman dyan, baka nga hindi pa nag-ROTC eh. Sa YouTube naman, sir, ito yung comment tungkol sa pagtanggi sa aligasyon na tumanggap ka umano ng $2 million bilang suhol upang hikayatin ng ICC na imbestigahan ang war on drugs nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Dapat bawiin ang amnesty niyan at ibalik sa kulungan. Talagang rebelde at komunista, nakakagulo sa bansa. Napakasinunghaling ni Trililing. Hudas, suhulan ni Duterte ang ICC para ikulong si Trililing. Pagbabayadan mo yung ginagawa mo, pag ikaw namatay, akala mo magbabayad ka. Naguluhan din ako sa grammar ng Tagalog niya, sir. Pero grabe yung ano niya, yung puot niya. No? Yung galit niya sa sir. Mamatay, pagbabayaran, ikulong, hudas. Yeah. Pero kita mo yan, oh, rightist kanina, ngayon, komunista naman. Di ba? So, yan. Yan yung mga labels na lang. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, pagka in-embrace mo yung isang personalidad as a god, ano, parang iniidolo mo, tapos binibira ko ng ganun, masakit yun sa kanila eh. Kaya Yes, sir. yun na lang. Yan ang words eh. Eto naman, sir, sa thread. Sa yung statement na malabo pa umano mapagbigyan ang hiling na interim release na dating Pangulong Duterte. Ang sabi ng isang netizen, kasing labo na makakuha pa to ng posisyon sa gobyerno. Kaya panay ang takol na lang sa SOCMED at media. Napaka-pathetic na talaga ng blank na to. Ngaw-ngaw na lang talaga ang magagawa eh. Kala mo talaga may kredibilidad pang natitira sa kanya. Hindi niya alam, mukha nang naglalakad na payaso. So, makita mo in their world, talagang they would have to believe na totoo yung ganyang pananaw nila. Kasi doon lang sila makakabawi sa akin. Parang ganon. Kasi, pero at the end of the day, 6 years si Duterte eh. Ginawa naman niya lahat eh. Di ba? But for some reason, I'm still standing. Pero ngayon siya, nandoon na siya sa dahig. Yun yung mahirap tanggapin ng ibang mga cult level followers niya. Sir, for my last and final question to you, sir. Naniniwala po ba kayo, sir, na ang West Philippine Sea ay para sa Pilipino? At bakit, sir? Maliwanag yon na para sa Pilipino yung West Philippine Sea. Si Pinoy ang nag-push nga niyan eh para West Philippine Sea. Ito anuhin natin, i-label natin. Kasi pag kayong default na South China Sea na yung buong lump na yon, parang in a way binibigay mo yon eh. Pero yung hanggang i-easy natin, yun ang West Philippine Sea eh. So, maganda yung ginawa ni President Aquino noon. Sinimulan niya, tapos nanalo yung kaso natin sa arbitral tribunal. Tayo na ngayon generation, kailangan na lang natin ipagpatuloy yun. Proteksyonan yung mga nasimulan na yun. Sir Sunny, maraming salamat sa iyo. Sa loob ng isang oras na makikipag-usap sa iyo, naramdaman ko, sir, ang sinseridad at katotohanan na sinasabi mo. Mabuhay po kayo, Sir Sunny, at bilib ako sa katapangan niyo, sir. Maraming salamat, Admiral J.
Thank you, sir. And that wraps up our conversation, Senator Sonny, sir. Maraming salamat sa pagbibigay ng inyong oras, pananaw at mga karanasan sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Ang inyong mga ibinahagi mula sa mga usapin tungkol sa West Philippine Sea, pambansang seguridad, hanggang sa mga personal na pagninilay bilang isang lingkod bayan ay nagbigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa mga isyong may malaking epekto sa ating bansa. Salamat sa pagiging bukas sa ating malalim, diretso at makabuluhang pag-uusap. Naway magpatuloy ang inyong pagsisikap sa pagbabahagi ng kaalaman at paglilingkod sa bayan. Muli, maraming salamat Senator Sonny Trillanes at mabuhay po kayo. At dito po nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsubaybay at pakikiisa sa Just the Truth. Patuloy naming ihahatid ang mga kwento, pananaw at usaping may kabuluhan. May mga paksa ba kayong nais naming talakayin o panauhin na gusto ninyong makasama natin? Let us know. At muli, ako po si J. Tristan Tariela, naghahatid ng mga talakayang hinubog ng tunay na karanasan at makabuluhang kwento ng buhay. No spin, no lies, just the truth.